Galit na galit ang Chinese Foreign Ministry dahil dito. Leader ng kinakatakutang bansa pagdating sa digmaan, kakausapin si Pangulong Bongbong Marcos. Narito nga sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Dito nais palakasin ng Japan ang pakikipag-alyansa nito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa depensang pangsiguridad. Inaasahang mapipirmahan sa pinakaunang pagkakataon ang Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Japan. Dito papayagan ng magdala ng sundalong pandigma ang Japan sa Pilipinas at posible na ring maglagay ng sasakyang pandigma tulad ng ginagawang paglalagay ng Amerika sa ating bansa. Visiting Forces Agreement will be signed already so that the Japanese forces can come to the country to train with us. And in the same manner, we can also send our troops to Japan. Superpower countries like Japan na magiging kaalalay natin na rumerespeto sa rule of law, nagbibigay respeto sa kaibigang bansa gaya ng Pilipinas, hindi kagaya ng ibang bansa na nagpapanggap na kaibigan pero iba yung ginagawa sa sinasabi. Kilala natin yung bansa na yun who's been bullying us. Japan lang naman ang isa sa pinakamalakas na puwersa noong World War II. May maitim man na nakaraan noon, pero iba na ang panahon ngayon. Literal na talagang malaking babalato para kay Chinese President Xi Jinping. At talagang mapapaisip ang China kung aatakihin ba o tatangkain bang lusubin ang ating bansa. Kahit na nilusob nila tayo before, no? Pero ibang panahon yon, ibang klaseng sitwasyon yon, iba yung gobyerno nun, iba yung mga geopolitics nung araw na ganon, no? Sa ngayon, dahil nga sa sitwasyon at pareho tayong nakaharap ngayon doon sa isang napaka-agresibong bansa, no? Di tama lang na magtulungan tayo para sa sarili nating mga interest na nagtutugma naman. Wala nang magagawa ang China kundi tanggapin ang realidad na hindi nito kayang kupkupin ang West Philippine Sea ng ganun-ganun na lang. Matalino si Pangulong Bongbong Marcos. Alam na hindi kakayanin ng China, kaya naghahanap ng tropang handang lumaban para sa Pilipinas. Security cooperation, it's supposed to create tension. It will of course cause discomfort to some countries. But of course, you form this primarily because of the fact you want to deter and cause discomfort to that country. So that's a reality of international relations. You know, I guess this is already being watched by our big neighbor out there. China expects us to sit down and accept everything that China throws at us. But you have, of course, a willing strategic ally, the United States, and of course, a security partner that is, of course, more than willing to assist us. So why not form the security partnership? So you cause us discomfort, then we will return the favor in return. Doesn't Chinese action cause us discomfort, cause us tension? So let's give China also, that compliment. Magandang balita to para sa buong Pilipinas. Japan na ang lumalapit para palakasin palalo ang alyansa ng dalawang bansa. Kayo, pabor ba kayo na tropahin natin ang Japan? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.